Let us pray. Our triune God, Father, Son, and Holy Spirit, we give you thanks for entrusting us a brand new day, a day wherein we are looking forward for your fresh revelation, fresh teaching, fresh instruction. We thank you, Lord God, for the freedom that we can gather together virtually, for the technology, and most of all, Lord God, for the privilege of receiving new blessings from you and also blessings with one another. Lord God, we pray that the meditation that we will share today will continue to inspire us. Lord, use me once again as your footstool to deliver your message in Jesus' name. Amen. The title of our meditation is The Promise is to You and Your Children. So very family-oriented. The promise is to you and your children. With this opening statement, God works through families, regardless of how dysfunctional they may be. Dysfunctional, by definition, is the family may not have the father or mother, or families that have relational challenges. Dalton Lane was born near Baltimore, Maryland on November 7, 1732, which we are commemorating today. The very same year George Washington was born. Sometime thereafter, his father moved the family to Virginia, near the North Carolina border. Nearby in Sandy Springs, North Carolina, Shubal Stearns, a convert of George Whitefield, the leader of the Great Awakening, had founded a separate Baptist church in 1755 with the help of his brother-in-law, Daniel Marshall. And that is during the Great Awakening, revivalistic Baptist churches were called separate Baptist, and anti-revivalistic ones were called regular Baptist. Stearns and Marshall soon began evangelistic trips into Virginia, where one of the many who put their faith in the Lord Jesus were baptized was Dalton Lane. Lane soon began preaching himself, and when the first separate Baptist church in Virginia was founded at Dan River in 1760, Dalton Lane was installed as its pastor. By 1772, he had 5 additional preaching positions with 5 assistants helping him. In spite of God's blessing on his ministry, Dalton Lane also faced opposition. A man named William Cocker loudly boasted that he would rather go to hell than heaven if going to the latter required his becoming a Baptist. However, one day, by chance, Cocker heard Dalton Lane preach. His response was to fall to the ground, crying, "Lord, have mercy upon me. I am a gone man. What shall I do to be saved?" He soon was saved and became a Baptist on his way to heaven. On another occasion, an opponent by the name of James Roberts was traveling with a companion to obtain a warrant for the arrest of one of Lane's assistants. As they traveled at night, a supernatural bright light shone around them, startling their horses. The bright light was followed by a thick darkness in which they could not see where they were going. Roberts understood this to be God's warning to him, and he immediately stopped opposing Dalton Lane. Regrettably, Lane's greatest opposition came from his own father, who told his mother that he would horsewhip, parang latiguhin, horsewhip her if she ever went to hear her son preach. On the one occasion when she did sneak away to hear her son, her husband whipped her on her return home.
Lane's father next determined that he was going to shoot his son. So very cruel itong pinaplano ng father ni Lane. Lane's mother courageously reminded her husband that when he went bird hunting, the birds had the opportunity to fly away before they were shot. She challenged her husband to give his son a similar opportunity and go hear him preach at least one time before he murdered him. So parang binigyan pa ng license nung mother na i-murder si Dotun Lane. Lane's father accepted the challenge and went to hear his son. During the service, he became convicted of his sins and soon trusted Jesus as the one who had paid the penalty for them. Dotun Lane then had the privilege of baptizing his father who had sought to kill him. For our reflection, have you experienced opposition to your faith from members of your family? How do you react to it? We need to remember that we are responsible only for our own behavior. If God changes us, those around us will act differently toward us. We can trust God's promise to work in our families. In Acts 2:38-39 says, each of you must turn from your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is to you and to your children and even to the Gentiles, all who have been called by the Lord our God. So ito yung promise ng Lord sa atin na may pagkakataon ang mga pamilya na makakilala sa Diyos. At ito ay dapat nating bigyan ng halaga. Going back to our reflection questionnaires, I think hindi ito bago, lalo na sa mga families na hindi nag-start as a Christian, na may mga opposition talaga, may mga, in a way, may persecution. Unlike sa talagang ang yung mga anak lumaki sa Christian home. But opposition and a bit of persecution really happens to families. Hindi ko po alam sa atin dito kung naka-experience ng opposition. In the case of Dotun Lane, the opposition kasi siya ay naging pastor. So meron ding ganyang pangyayari na pag yung anak o yung asawa ay tumugon sa tawag ng Panginoon upang maging pastor, ay may mga opposition. Or katulad ni Sister Emilisa, siya ay deaconess. Hindi natin alam kung may opposition siya nung magsabi siya na gusto niya maging diakonesa. Ngayon siya ay deacon sa St. John. Pero sabi dito, we need to remember that we are responsible only for our own behavior. Kaya nga, responsible tayo sa ating mga reactions, sa ating mga responses. Bagaman napaka-cruel yung pinaplano ng tatay ni Dotun Lane, na imagine papatay yung anak niya pa nagpatuloy siyang maging pastor. But there is also the promise that God can change the heart of people, katulad ng father ni Dotun Lane. Dotton's father changed his life by God. Sabi nga dito, if God changes us, those around us will act differently toward us. We can trust God's promise to work in our families. So this also of the many times that we ought to pray for the salvation of our families.
especially mga family members who have not accepted Jesus as their Lord and Savior. Kung hindi man immediate family, relatives, ay itaas natin sila sa Panginoon while it is not too late for them to accept Jesus. And it is our responsibility to lead them to Christ. Kaya ituloy yung reminder sa atin, each of you must turn from your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is to you and to your children, and even to the Gentiles, all who have been called by the Lord our God. Amen and amen. Our report, mga pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sabi sa Psalm 28 verse 6, I praise you, Lord, for answering my prayers. And it is always good to give thanks to the Lord. So sa panahon po nito ay matapos po tayong mag-short sharing, ay tapusin po natin yung sharing natin sa panalangin po. Maikling panalangin ng pagpapasalamat. Dahil itong ating daybreak ay prayer gathering po to, kaya dapat mas maraming time for prayer. So after sharing your report, kindly end it with a Thanksgiving prayer of your report. So we have 10 minutes. So those who would like to start may start now. Let me start. I always thank God for giving me the opportunity to share His word. Every first Sunday of each month sa St. John, I'm preaching the word sa church. And so I praise God for giving God all the glories sa mga natanggap kong mga pasasalamat sa Diyos, that many were touched by the message of God through His servant. Last Sunday sa St. John, we celebrated All Saints and Memorial Sunday, and we had a very meaningful worship service, and we put meron kaming symbol na remembering those who have gone before us. So I praise God for that. Let us pray. Lord, salamat po sa pagbibigay mo sa iyong lingkod ng pagkakataong mangaral sa St. John. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na inihanda pa lamang yon ay ikaw na po ang pumilo. Salamat, Lord God, sa maraming tao na na-bless ng iyong mensahe, Panginoon, at ng aming buong pagsamba. Ito po ang aking pasasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sino pa po nais magbigay ng praise report? Kindly unmute, turn on your video and microphone para po sa ating pagbibigay ng papuri sa Diyos. Sabi nga, when you praise the Lord, dapat daw may mukha. Yeah. So, kung pwede buksan ng inyong camera para makita natin ang inyong mukha na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Sino pong gustong sumunod ng mga papuri? Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, Brother Virgil. Ako po, yung praise report ko, di alam niyo naman po yung problema ko, yung hemoglobin. Ngayon, last week ko, nakunan ako ng bagong lab report na kinunan akong dugo, lahat. Positive, favorable naman yung result. Tumaas na ho from 7.2, ngayon ho 11.3. Amen. Ang count po ng hemoglobin ko. Yun o kanya, medyo malakas na naman ho. At wala nang
Yun lang po, Pastor. Thank you, God, sa patuloy mong pag-unawa sa akin. Bagamat ako'y makasalanan, tinutulungan mo pa rin po akong gumaling, Panginoon. Salamat Mm. po ng marami sa iyong kagalingan sa amin. Alam ko po na binigay niyo ang dugo niyo para sa aking kaligtasan, Panginoon. Lahat ng pong ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Thank you, A- Pastor. Amen. In agreement po sa inyong papurit pasalamat sa Diyos, Brother Virgil. Opo. Thank you po. Ako Amen. po, Pastor. Praise Go, report. go ahead. Lydia, yes, welcome. Sige po. 'Di ba na ano yung right foot ko? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi bagamat na medyo mabagal, matagal, kasi nga senior na nga daw, hindi na, wala na yung boots ko, wala na rin yung cane ko, and I can walk na on my own. Ang inaano ko na lang ngayon ay talagang yung pagbaba ng hagdanan, Mhm. pag-akyat, pagbaba ng hagdanan na walang yung dire-diretso. Kaya pinapupuri ko ang ating Panginoon na talagang ah, He walk with me. Yun yung pangako niya eh. Sabi niya, I walk with me, sabi niya ganun. Kaya salamat sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa lahat ng katugunan niya sa aking panalangin at ginamit din yung card na binigay sa akin ng church. Kaya malaking tulong din po yun sa aking mabilis na pag-recovery din, pag-restore. At Mhm. salamat din po sa lahat ng mga opportunity na binibigay din sa akin sa Daybreak, sa lahat ng pagtuturo, na ginagamit din ako sa mga care group na Mhm. tinuturuan ko sa pagli-lead na yon. Kaya salamat sa hindi lamang ako na kakaroon din ako natututo rin ako. Ako yung una rin tinuturuan ng Panginoon ng banal na espiritu sa pagli-lead din ng at nagpupuri din ako sa kanya. Yun lamang po, praise God. Amen. Can you close it with Thanksgiving prayer, Lydia? Yes, Lord, salamat po Panginoon sa lahat ng mga ginawa niyo sa aming buhay na kahit na dumadaan kami sa mga ganitong pagsubok, Lord, na persecute kami, kahit na mismo yung aming mga kapamilya po Panginoon, Lord. Dalangin po namin na lalong makita sa amin po Panginoon yung liwanag na kami talaga ay binago niyo po Panginoon. Gamitin niyo ang buhay namin po, Panginoon, upang marami pang um, makabahagi na ito po, Panginoon, at maging halimbawa rin kami kung paano nyo pinakita sa amin ang halimbawa ng aming Panginoong Hesukristo sa aming buhay na hanggang ngayon po, Panginoon Lord, ay nangungusap kayo sa amin po, Panginoon. Maraming salamat dun sa mga nababasa namin dito sa devotion na ito po, Panginoon, at nagkakaroon kami muli ng fire, ng encouragement po, Panginoon, para Mhm. sa aming buhay na ito. At muli po, Panginoon, um, pag-alabin niyo pa, Panginoon Lord, itong pag-ibig namin, itong passion namin po, Panginoon, sa Mhm. mga kasamahan po namin, sa mga relatives po namin po, Panginoon. We pray for them po, Panginoon, at magpatuloy ang inyong mga salita at alam po namin na hindi nagbabago. Bagkus po, Panginoon, ay nananatili po, Panginoon, Lord God, sa aming puso at maibahagi namin ang lahat ng ito. This is our prayer and declaration. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Meron pa po tayong megit 2 minuto, isang na lang po. Is magpasalamat sa Diyos o mag-alay ng papuri, mga challenges na napagtagumpayan.
Kindly unmute Ako na and lang po, open Pastor. your camera. Yes, Pastor Glory. Jenny. Good afternoon po everyone and good morning sa mga pangbansa. So actually, na-bless po talaga ako sa mensahe na kung saan po nakaranas po ako ng gano'n nung ako po ay unang na-born again na kinuhaan po ako ng itak ng tatay ko na dahil sa dadalo ko ng gawain. Tapos pero nakatayo lang po talaga ako at sinabi ko lang talaga sa tatay ko kung yan ang ikasasaya ninyo, gawin ninyo, pero yung ginagawa ko hindi lang po para sa akin. Alam ko ang katotohanan at yan po ang magpapalaya sa ating pamilya, sa buong pamilya. At hanggang po, dami pong mga karanasan na nangyari kahit po sa mga kapatid ko, grabing mga persecution. Pero nakita ko po na ang lahat pala ng iyon, hinahayaan ng Panginoon para matutunan po nating magpakumbaba. Doon ko po natutunan, nagiging mapanalanginin po ako. Natutunan kong lumuluhod, nananalangin at talagang yumayakap sa Bible. At doon ko naranasan na sa bawat pagsubok na yun na kapag tayo po ay naging malapit sa Diyos, talagang nangungusap po ang ating Panginoon. At grabe po, nakita ko po at doon ko po nakita yung tatay ko na ako na noon ay nagiging pastor na sa during midweek service, di po siya nagpapakita sa church. Pero uma-attend po siya ng patago. At hanggang dumating ang time na lahat po sila ay na-born again. Lahat po kaming magkakapatid, na siyam po kaming magkakapatid, ako po yung panganay, na born again po kaming lahat at hanggang sa bunso at pati na rin po yung mga aunties, uncles sa mga Manila or whatever. Kaya nakikita ko po actually na hinahayaan po ng Panginoon na mangyari ang lahat ng pagsubok para patunayan po sa atin na sumusunod sa Diyos, na ang Diyos po ay totoo at tapat, na hindi po niya ang lahat ng kanyang tawag dito, mga pangakong binitiwan sa atin, yan po ay talagang tutuparin at mangyayari sa kapanahunan. Kaya glory to God, kahit sa ang level po tayo, although ang kaaway po ay tinatapatan po niya tayo, pero hindi po magtatagumpay ang kaaway sa buhay natin. Kaya nagpapasalamat po ako ngayon, kahit yun nga ang aking puso ay punong-puno ng kagalakan at sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen po. Glory to God. Hallelujah. So, ako po'y magpipray. Father, precious Heavenly Father, tunay nga, Panginoon, na sa aming mga buhay na sumusunod, buhay na tinawag mo, Ama, totoo ngang hindi po basta-basta ang sumunod sa yapak mo. Sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa namin, ay naroon ang mga tinik, naroon ang mga pagsubok, Panginoon, sa aming natutunan mula sa inyong mga salita. Ngunit Lord, pinatunayan mo sa amin na hindi ka nagpapabaya. Pinatunayan mo sa amin, Lord God, sa bawat pagsubok na yan ay may kaakibat, Lord God, na mga pagpapala. At kapag kami nagpapatuloy, Panginoong Jesus, sa pagsunod sa iyo, tunay nga makakamtan namin ang buhay, ang totoong buhay, punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng kapayapaan at katagumpayan, Panginoon, hanggang sa dulo nito. Kaya dalangin po namin sa araw na ito, sa oras na ito, yung mga bawat lingkod mo, Panginoon, na nakaranas ng ganitong paghihirap, nakaranas ng iba't ibang pagsubok, Lord God, ay hahayaan mo, Panginoong Jesus, na tulungan sila, palakasin, patatagin, lalo na ang mga warrior dito sa Daybreak, Lord. Alam ko, ng bawat warrior, Panginoon, ito po, Diyos, ay talagang ikinagagalit ng kaaway sapagkat every individual of us, Lord, hallelujah, has we want to invade the darkness, oh God. But I know, Father, that no weapon formed against us will prosper, that the enemy is defeated. And today, Father, we declare and pray, Lord God, that we are an overcomer. We are more than, Lord God, conqueror, Lord God. We are victorious in the name of Jesus. And thank you so much for every individual that are here. Thank you for the word, oh God. Hallelujah. Truth, Lord God, for the
Lord God, for the word, oh God, that there is a, Lord God, an anointing. Thank you for the life, oh God, of Pastor Dave, hallelujah, and Evan, Father God, for every warrior that are here, Lord God. Thank you, Father, for covering blood that you have in our lives, Lord. Father, thank you so much for this time, Lord God, for embracing us, strengthening us, Lord, refreshing us, Lord, and even for the word that you have revealed, Lord. Thank you, God, for reminding us, Lord, that you are so faithful. You are gracious, loving God. Thank you so much, Father. Hallelujah, Lord. Thank you for the presence that you have brought, Father. Naramdaman pa rin po namin ang presensya mo. At Lord, ang luhang ito ay hindi luha, Lord God. Lord God, ng self-pity or insecurities, but a thirst of joy because we overcome the works of the enemy, Lord God, in this world. Thank you, and we give you all the glory, praise, and thanksgiving, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, sa inyo pala bagay na bagay itong meditation, Pastor Jeneline. Oh, Praise ako'y the napapaiyak. bagay na bagay para sa inyo. At ganun din, purihin ang Diyos sapagkat ang church na pinaglilingkuran ni Pastor Jeneline ay na-approve na ng TLC as the new GMC Church in Kalibo. So, salamat sa Panginoon sa approval ng inyong application as the new GMC Church. Praise God. Yan. So sa ating po mga panalanginan pa, sa araw na ito ay idalangin po natin ang protection, gabay, provision sa mga kapatid natin sa Democratic Republic of Congo na napakadaming biktima ng Mpox or monkeypox na ayon po sa GMC News ay mahigit 15,000 na mga kapatid natin sa Congo ang infected ng Mpox at ito ay epidemic na po. Kaya itaas natin ito sa kanila, sa Panginoon, na sila ay matugunan. Kaya tinatawagan lahat ng GMC family around the world to pray and send support po para sa ating mga kapatid sa Congo at iba pang mga kapatiran na may karamdaman ngayon. Ang iba ay patuloy na dumadaan mga medical intervention katulad ng dialysis, chemotherapy, at ang iba ay nasa ospital o nagpapagaling. Meron po tayong kapatid na dumadalo sa morning daybreak na siya ay operahan sa spinal column tomorrow. I forgot her name. So, panghawakan po natin ang pangako ng Diyos, sabi sa awit 103, mga talatang 2 hanggang 3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Tayo po ay manalangin. Number 2, dalangin po natin ang bansa at ang buong mundo. Nalaman natin na meron ng 47th President ang United States, si President-elect Donald Trump. Dalangin natin na sa kanyang pagbalik sa White House
ay yung kanyang mga bagong policy, yung pagpapatupad, merong sabi nga yung kanilang motto ay Make America Great Again. Alam natin na si Donald Trump ay God-fearing. So let us pray na sa kanyang pagbalik sa White House, magpatuloy siyang humingi ng gabay sa Panginoon. Righteousness, of course, governance, po, yung patuloy na paghahanda para sa national election next year. Dito sa Pilipinas, an ongoing mga congressional hearing, po. At sa buong mundo, syempre yung world economy, and of course yung mga giyera ito ay huminto na. Tandaan natin, sabi sa awit 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Tayo po ay manalangin. We declare, Lord God, with your righteousness to reign in all of nations, government, leaders, O God. We declare, Father God, that your sovereignty will prevail so that more leaders, O God, will come to their senses that they need you, Lord God. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Ito naman po ay Stronger Faith for Persecuted Christians in Nigeria. Meron pong Islamic Fulani extremists have killed numerous Christians in north-central Nigeria, particularly in Benue and Plateau states. Ito ay nangyayari, ito ay hindi gaanong naibabalita sa Christian news. Pero ito po magpahanggang ngayon, marami pong mga displaced na mga Christians. Wala na sila sa kanilang mga tahanan at simbahan because of this Islamic extremist. Let us pray na yung mga pastor na nangunguna sa kanila ay manatili silang nakatingin sa Panginoon. That this persecution, this is temporarily, bagaman ito ay part of the prophecy that there will be persecutions among Christians. Pero ito yung magandang pangako ng Panginoon, sabi sa Matthew 5:10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of the heaven. So let us pray for our fellow Christians, especially in north-central Nigeria.
Para po sa ating mga manggagawa, anointing, covering, and energy to our church workers. Ano po? Sabi sa Daniel chapter 5 verse 14 sa wikang Tagalog, nabalitaan kong sumasa iyong espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroon ka raw pambihirang talino at karunungan. Kaya sa ating mga manggagawa ay sila ay itaas natin sa Panginoon dahil sa pamagitan nila ay patuloy na napalalaganap ang salita ng ating Diyos. Kaya nga po, huwag tayo manghihinawa na sila ay itaas natin sa Panginoon. Lalo na po mga church workers na nasa ibayong bansa, no po, that they are serving the Lord. Most of our church workers abroad ay mga tent maker. They have their secular job and at the same time meron silang ministry. Kaya after 1 minute, may I request Sister Lydia to close in a short prayer, lifting our church workers here and abroad sa patuloy na pagkasi ng banal na Espiritu sa kanila after 1 minute. Thank you, Sister Lydia. Tayo po ay manalangin. Lord, hallelujah, hallelujah Father, hallelujah God, the Holy Spirit, hallelujah Lord Jesus. Maraming salamat po Panginoon. We pray for our workers, our church workers po Panginoon, na mga tinawag nyo, sinugo nyo po Panginoon Lord as your Lord God na manggagawa nyo sa inyong kingdom na ito po, Panginoon. They dedicated their life to you po, Panginoon. Yung commitment nila po, Panginoon, sa inyo ayon sa pagkatawag nyo po, Panginoon. At Lord, Lord, gaya ng sinabi nyo po, Panginoon, dito sa Daniel 5:14, sa kanila po, Panginoon Lord, ang Espiritu ng Banal ng Diyos. At mayroon din po, Panginoon Lord God, dinideklara ko ang salita niyo po na pambihirang talino, karunungan, wisdom, knowledge po, Panginoon, ang isang ipupor niyo po, Panginoon, sa kanilang, sa inyong mga manggagawa na ito po, Panginoon, especially pagka gumagawa sila ng mga mensahe na galing sa inyo po, Panginoon. Daluyan niyo po, Panginoon, Lord, at lalo nilang marinig, ma-discern po, Panginoon, Lord God, ang inyong mga mensahe, ang inyong salita po, Panginoon, Lord, na siyang ibabahagi nila, lalo na sa kada linggo po, Panginoon, Lord. Ang inyong anointing, ang inyong power po, Panginoon, Lord God, ay ibubuhos niyo po, Panginoon, as they speak into your words po, Panginoon, as they share the gospel po, Panginoon, Lord God, sa mga mensahe nila po, Panginoon Lord. At magliwanag ito po, Panginoon Lord, na napaka-tinding liwanag po, Panginoon, ang siyang makita, mag-shine po, Panginoon Lord, sa kanilang ministry na ito po, Panginoon. Palawakin niyo po, Panginoon Lord God, ang kanilang ministry na ito po, Panginoon. At Lord, doon sa mga workers na minsan ramdam din sila ng kapaguran po, Panginoon, sa kanilang physical na katawan po, Panginoon. I-energize nyo po, Panginoon. I-restore nyo ang kanilang mga
kalusugan, kalakasan po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, especially, Lord God, yung espiritu nila po, Panginoon. At kung sila man ay dumarating sa mga pagsubok po, Panginoon, kayo po ang magpalakas po, Panginoon. Kayo po ang mag-restore sa kanilang mga puso na ito po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung ang covering ng bawat isa sa kanila, especially, Lord God, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya po, Panginoon, Lord God, na sinusubukan din po, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Lord, na ang kanilang mga pangangailangan, physical, spiritual, financial po, Panginoon, Lord, ay tutugunin niyo po, Panginoon, ayon sa kanilang panalangin po, Panginoon, at hihigitan pa, Panginoon, Lord God. At lahat ng mga rewards na ibibigay niyo po, Panginoon, na mga blessing, ng mga pagpapala po, Panginoon, Lord God, ay mamamangha sila po, Panginoon, sa kanilang lahat ng ito po, Panginoon. Especially, Lord, na yung mga unexpected na reward po, Panginoon, ay talagang magpapasalamat sila. Mapupuno sila ng joy, mapupuno sila ng ano, Lord, ng peace sa kanilang puso po, Panginoon, ng tuwa po, Panginoon. Magre-rejoice sila po, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na lagi niyo po silang kakasamahin from every walks of their life po, Panginoon, every minute of their lives po, Panginoon, Lord. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang full anointing, covering po, Panginoon, lahat ng aming manggagawa, pati na ang aming mga leaders sa aming church na ito. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, na ang inyong banal na espiritu ang mag-cover at mag-sealed ang inyong blood of the Lord Jesus sa kanila po, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you, Sister Lydia. Last but not the least, one of the pillars of society, ang media. The media is a powerful instrument for change with vast potential for good at ganoon din for ill or evil. Yung printed, broadcast, and online messages shape our values and culture, often influencing important social and political issues. So let us pray for wisdom and insight to those working throughout media. May they always seek to communicate with integrity and truth. Let us pray that public opinion will increasingly resist portrayals of violence and other inappropriate content. Let us pray to be more active in commenting on this and commending what is good. In other words, let us be responsible and accountable in our posting in our social media. So let us pray. For our Thanksgiving prayer, let us pray. In you, O God, is our waking and our resting. In you, O God, is our healing and forgiving. In you, O God, is our praying and receiving. In you, O God, is our giving and our blessing. Receive our thanks and praise. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Amen and amen. Shalom. Amen. Amen. Praise God.